Ladies and gentlemen, magandang gabi po. Isa na namang mahalagang bagay ang pag-usapan natin at ito ay heavily laden with legal theories. Okay? Alam niyo ba, matandaan ninyo na si Erwin Tolpo ay nagpasalamat, nagbunyi, humalakhak noong nabasura ang aking reklamong kuwaranto na sinampa sa Senate Electoral Tribunal laban sa kanya. Pumapalakpak, nagpasalamat sa Panginoon. Nagpasalamat sa kanyang abogado na si Karen Jimeno. Binasura ba naman ang aking reklamo sa kadahilanan na tinawag ng mga congressmen, ng mga senador, na kagaya niya senador, 5 senador. Sino to? Si Camille Villar, si Pia Cayetano, si Ruben Padilla, si Bam Aquino, at saka si Gigo Pangilinan, kasama pumirma dyan si Senior Associate Justice na si Marvic Leonin, saka Associate Justice in Supreme Court na si Fernando Paul Justice Fernando, tsaka si Justice Inting. Lahat sila po. Nagtataka naman ako. Ang katwiran ay lack of sufficiency in form. Pag lack of sufficiency in form, so ang nangyari ay sinuri ko ulit ang aking reklamo. Bakit technical binagsak agad? At anyway, bago ko isabihin dyan, nais ko lang muna din sabihin na siguro may kakantem siguro, may ipapapresenta siguro muna ako sa inyo na kanta. No? Nung magkanta ang ipapresenta ko sa inyo, yung kanta na kinanta ko. Ito. Habang nag-antay tayo ng audience, paparami tayo ng audience. Buwan. Sabi yung kanta ko na buwan. Lampas sa buwan. Lampas sa buwan ang title ko nun. Ang tono ay kay J.K. Labajo. Ang lyrics ay sa akin. So, pakinggan muna natin ito. Habang tinatawag na audience. Paparami muna tayo ng audience. Si Andrea Guico, Maya Pabengi. Ito muna tayo, magpapakanda muna tayo habang nagparami tayo ng audience. Ayan, sabayan niyo ako, sabayan. Ni Bendalo ni Tolpo. Si saldi ko dapat wasakin kahit na siya'y bahagi. Siya kayong igigisa. Sana ay katayin na. Sa'y napakaraming nakaw. Lampas pa sa buwan. Pakinggan mga taong
umihiyaw sa nakaulampas buwan. Ayokong mabuhay ng malungkot. Si Saris kaya lang masaya. Nagpakasa sa hanggang sa pagtanda. Halina tayo'y umiga. Siya'y napakarami nakaw. Lampas pa sa buwan. Erwin Dolfo, dami nakaw din. Pakinggan mga taong umihiyaw sa nakaw lampas buwan. Siglo dito ganda umaabot sa buwan. Ang Pinoy na puso'y walang mahahawakan at napakabait dito sa amin. Ikaw ang kapal, ikaw lang sasampanin. Damdamin, masakit na damdamin. Sa'y napakarating lampas pa sa buwan. Pakinggan mga taon sa nakaw lampas buwan. Yan Pasensya na kayo sa kanta ko. At tayo na yan. Ang sabi ko ay, sa'y marapakaraming nakaw, lampas pa sa buwan. Ay, nako. Ito ngayon, si Bendalo tayo, kay Bendalo. Kay Mr. Bendalo! Hindi ka pa ligtas. Kala mo, ligtas ka na, ha? Ano ka pa? Tawag dito? Nag-celebrate ka pa. Papasalamat ka pa sa Diyos. Kasi ang aking kaso na pagpa-disqualify sa'yo ay nabasura. So ngayon, siyempre may tinatawag naman po, Attorney Libayan, mayroon naman tinatawag na motion for reconsideration dito sa Senate Electoral Tribunal. So, inabail ko yung remedyo na yon. Nagsampa ako. At ang matindi dyan, pinalakas ko ang aking reklamo. Kasi nga, nahiya naman ako sarili ko. Ang galing-galing kong abogado, pero palpak ang aking kaso. So, ay, hindi. Habang mga pa ako. Kung nagtatanong ako, inexamine ko kung bakit binasura ng Senate Electoral Tribunal. Biro mo, pumirma doon, ha? Ang hindi lang pumirma doon si Alan Peter Cayetano. Ang pumirma doon si Pia Cayetano. Tapos si Bam Aquino, Kiko Pangilinan, si Camille Villar, saka si Robin Padilla. 5 sila. Kasama yung 3 justices ng Supreme Court na si Senior Associate Justice Marvick Lunin, si Justice Inting, at saka si Justice Hernando. Yan po ang nangyari. Mamaya na kahit So, ngayon, ang nangyari, in-examine ko, bakit sinabi nila na parang nakakahiya sa mga abogado, pag madismiss ang kaso mo, ang dahilan gagamitin ay walang sufficiency in form. Di, in-examine ko. Sige, nagpapakumbaba na lang ako. So, gumawa po ako ng motion for reconsideration. Nang dahilan ko ay
binago ko yung reklamo ko. Binago ko yung aking petition for quo warranto. At nagtataka ko bakit walang sufficiency in substance, in form. So, ang ginawa ko, inanalyze ko ang kaso na sinampa ko. Ganito kasi ang ginawa ko sa kaso ko laban kay Erwin. Kay Mr. Bendalo. At ay kumuha siya ng US passport 4 na beses. 4 na beses. 1991, 2001, 2011, tsaka 2021. 30 years. So, sa 30 years siya nagkaroon ng US passport. Pagkatapos, natandaan ninyo, nung nanalo si BBM, pagka-presidente, ay ginawa siyang DSWD secretary. So, nung ginawa siyang DSWD secretary, kailangan yan, i-kumpirma ka pa ng Committee on Appointments. Ngayon, nagsumiti siya ng kanyang sarili sa confirmation, ay inusisa siya at required na mag-submit siya ng kanyang credentials, kanyang pagkatao, personal circumstances. Doon po. Siyempre, dami na nakaalam na hindi na siya na nag-apply sa ng passport sa Amerika, kaya napilitan siya mag-submit ng ang ginawa niyang una bago mag-hearing sa Committee on Appointments ay pumunta muna sa US Embassy. Ang intention niya daw, according sa kwento, kwento lang naman to ni Bendalo eh. Ang kwento niya ay mag-renounce siya ng American citizenship. Ano ibig sabihin ng renounce? Yung magdeklara siya na ayaw ko na maging Amerikano. So, ang iniisip niya, ayaw niya siya mag-renounce siya para babalik siya sa pagka-Pilipino. Yan po ang sinabi niya. So, ngayon, nang dumating siya doon sa US Embassy, ang ginawa ng US Embassy ay nirevoke lamang ang US passport na binigay kay Erwin Tulfo. So, bakit nirevoke? Kasi umamin naman siya na ang Erich Sylvester Tulfo na pangalan na ginamit niya sa pagkukuha ng US passport ay hindi niya totoong pangalan. Ang totoong pangalan niya ay Erwin Teshiba Tulfo na ipinanganak sa Tacloban City. At matapos niyang inamin yun, ay kinansila ang passport niya Amerikano na binigay sa kanya. Sinuko niya, sinurrender niya. So, kinansila ang lahat ng passport ng US passport na nakabigay sa pangalan na Erich Sylvester Tulfo. So, ngayon, sabi niya, according sa kanyang kwento ni Mr. Bendalo, sa mga interview, sa mga dyaryo, so anong ginawa mo? Nag-renounce ka? Sinabi niya, inamin niya. Sinabihan daw niya, yung nagpatulong siya sa consul, isa sa mga consul doon sa American Embassy, kung pwede pa yun palabas siya ng tinatawag na renunciation ng citizenship. Sinabi daw sa kanya ng Amerikano na mga opisyal doon sa US Embassy ay hindi na pwede kasi wala ka namang i-renounce sapagkat ikaw po ay Pilipino. Yan ang sabi ng taga-embassy ng mga Amerikano. So, ang ginawa niya, ginano na lang niya. Ibig sabihin, wala na siya ibang ginawa. Ang ginawa lang niya, sinuko niya yung passport niya na American passport na nasa ilalim ng pangalan ng Erich Sylvester Tulfo. At inamin niya nang inimbento nilang pangalan na ginamit niya. At inassume niya dahil American citizen, yun ang ginamit niya. Pero ang katotohanan, inamin niya rin niya sa US Embassy
na hindi siya si Rich Sylvester Tulfo, kundi si Erwin Tisiba Tulfo. So pagka ganun ang sitwasyon, inamin na rin niya na noong 1988, naging sundalo siya ng Amerikano at ang unang assignment niya na matindi ay pinadala siya sa 1991 na Kuwait invasion. So pinadala siya doon. Nabuhay. Maswerte, hindi tinamaan ng bala. So ngayon, naging sundalo siya hanggang 1996. Nang panahon na yon, doon na siya sa Amerika. Nang dumating siya rito sa Pilipinas, namataan ko yan siguro mga 1990s. Tapos nakilala niya ako na editor ako sa People's Tonight. So ganoon ang sitwasyon. Nung manalo si Bongbong Marcos at ginawa siyang DSWD secretary, na problema siya ngayon, kailangan ay hindi siya tanggalin niya pagka-American citizen niya. Kaya pumunta siya sa US Embassy sa Manila at sinuko yung passport at diniklara lahat. May pinipit pa siya sinampa sa US Embassy para patunayan na siyang nagkamali. Pero hindi rin siya pwedeng kasuhan sa Amerika sapagkat wala na siya roon dito rin sa Pilipinas. So mga libel doon, hindi siya pwede makasuhan kundi nandun na sa batas na yun. So nevertheless, nagkaroon ng oportunidad. Later, sumikat siya, no? Pagkatapos niya maging secretary sa DSWD, ay tinanggal naman siya ni Marcos. No pun intended. So, ang nangyari, napilitan siya ngayon na ilabas ang totoo na may passport siya sa Amerika. So, nagkabisto-bisto na. Pagkatapos niya na magiging nabasura, hindi siya kinonfirma ng Committee on Appointments. Ang nangyari sa kanya is, sobrang lakas niya. Naupo na ngayon, nakaupo na yung isang congressman na pilitan lamang retiro kasi nandyan pala. Anyway, pagkatapos niya na secretary, tinanggal siya, hindi siya kinonfirma. Ang ginawa niya ngayon para maging relevant pa rin siya, total natanggal ng American citizenship niya, nag-apply naman siya ngayon sa ACT-CIS kasi sa ACT-CIS na party list, andyan yung Tito Rafael niya, Rapi Tulfo. Nandyan yung asawa ni Rapi Tulfo na congressman na incumbent or nga maabtik. Congresswoman pala. So sana ko. So pagkatapos doon, naging congressman na siya, pinalit siya. Pinaresign si Ed Bikyap. So naging congressman siya. Kasama niya na ngayon yung asawa ni Rapi Tulfo na si Jocelyn na congressman na rin. Sa sila, sa party list ng ACT-CIS. Pagkatapos nun, nagka-eleksyon para sa 2025, nag-apply ng Certificate of Candidacy at nanalo. Ito na ngayon. Siyempre nakita ko sa mga records, inamin niya na may passport siya, inamin niya na sundalo siya. So sumampa ako ng kaso sa kanya sa COMELEC. Ilampas na ako sa reglementary period para sana ang habulin kong kaso ay petition to deny due course sa Certificate of Candidacy niya. Naunahan na ako. Wala na out of town. So, ang nangyari sa COMELEC, nagsampa na lang ako ng kaso na Nung sumampa siya ng kandidatura, nagsampa ako ng kaso pa-disqualify sa kanya. So, binasura naman ng COMELEC ang aking kaso na pagpa-disqualify sa kanya. Sapagkat ayon sa COMELEC, wala daw sa kanilang panuntunan yun. Okay lang. So, nung nanumpa siya bilang senador, kinasuhan ko siya noong July 15. Kasi last day na pag-file ng tinatawag na petition for quo warranto para tanggalin siya bilang senador. Kasi Amerikano naman siya. So ito ngayon ang depensa niya. Sa totoo lang, depensa niya, hindi mo ako pwede sabihin na Amerikano ako. Kasi
hindi naman Erwin Tulfo ang pangalan ko sa aking passport, kundi Eric Sylvester Tulfo. So magkaiba si Eric Sylvester Tulfo at si Erwin Tulfo. So gamit ang ganong argumento, tumakbo siya pagka senador at natalo ang aking kaso kasi hindi na ako nakaabot sa reglementary period sa petition to deny due course. Ang kinaso ko is petition for disqualification. Binasura ng COMELEC ang aking kaso. Nevertheless, I did not lose hope. Hindi ako nawala ng pag-asa. Nagsampa ulit ako, binasura ulit. So inantay ko na lang siya sa Senado. Kasi palapit na kasi matapos yung May, yung June. So ang ginawa ko, nung papasok ng June 30, June 15, at July 15, nagsampa ako ng kaso sa kanya. So nasa oras pa rin ng 15 days. Yan pong sitwasyon. So ngayon ang depensa niya is, hindi ako pwede i-disqualify bilang senador sapagkat Pilipino ako. Ngayon sabi niya, Pilipino ako sapagkat sa birth certificate ko na hindi pa na binago ng Supreme Court ay iyon na yan ang aking birth certificate na pangalan niya Erwin Tulfo na ipinanganak sa Tacloban City. So in other words, medyo mahirap ang sitwasyon. Hindi ko alam kung mananalo ako o hindi. Kasi sa isang banda, kiniklaim ko na dapat tanggalin siya dahil ang utos sa Section 3, paragraph Article 6 ng ating konstitusyon, ang sinumang maging senador ay kailangan Filipino citizen siya. 35 years old minimum. Yan ang nakalagay diyan. So ngayon, ang petition ko, pwede na sabihin, hindi naman nawala ang pagka-Pilipino ko kasi hindi naman ako nag-apply ng citizenship sa US. Kundi ginawa ko lang, nandaya ako para makakuha ko ng pasaporte. So, yan po ang sitwasyon. Hindi sinampa ko siya ng kaso. Sabi ko, what cannot be done directly can never be done indirectly. Adios, porsanto. Binasura po ang aking reklamong impeachment. Ay, hindi impeachment, kundi pagpatanggal sa kanya sa Senado. Sabi ng mga judge na pumirma, ay sabi nga, no sufficiency in substance. Ay, in form. So, nilagyan ko ng form yan. So, nilagay ko na ang totoo pala, nung mag-apply siya ng passport sa US, although Eric Sylvester Tulfo ang pinangalan niya, ang nangyari po sa kanya ay nawala ang kanyang katapatan o karapatan bilang tumakbo na kung anong pwesto sa pamahalaan. So, ang nangyari, binasura kasi ang tingin ko, although walang explanation kasi ang set kung paano nabasura. Inisip ko na lang. So, kaya pala binasura nila kasi ang depensa ni Erwin Tulfo ay hindi naman siya nag-apply ng citizenship ng Amerikano. Kahit na may passport siya, hindi siya consider na nawalan siya ng pagka-Pilipino. Yan ang argumento niya. So, ang argumento naman, na pinalakas ko po ang aking argumento. Nang sinabi ko sa argumento ko po ay ganito. Huwag na nating sabihin na Amerikano nga siya. Kasi nga, daya nga lang ang pagka-Amerikano niya. Yan ang sinasabi niya. So next is, kung hindi niya ang ginonvert ang pagka-Amerikano ng pangalang Erwin Tulfo or Tesiba Tulfo, so ang katwiran niya ay nanatili siyang Pilipino. Yung nga lang, niyari niya ang Amerika at doon siya gumawa ng kabulastugan. Anyway, sa Pilipinas naman siya, hindi siya makakasuhan kasi ang kaso doon lang, sa Amerika lang. So, nangyari, yan siguro ang dahilan kung bakit binasura ng Supreme Court. So, lack of sufficiency in form. Ibig sabihin, tinalaga nila na Pilipino si Erwin Tulfo. So, ang ginawa ko kanina, pinalakas ko po at ang ginawa ko ng argumento, oo, hindi siya nag-apply
ng pagka-Amerikano. Dahil ang ginamit niya, nandaya siya, nagsumiti siya ng pasaporte, birth certificate, ng isang nagngangalang Erich Sylvester Tulfo na ipinanganak kuno sa Hawaii noong December 30, 2020, 1965. So nangyari doon, kung ganun, binigyan man siya ng pasaporte, dinaya niya. Inaamin niya na dinaya niya ang US government. At the same time, inamin niya na siya nanilbihan bilang sundalo sa Amerika. At nanilbihan nga siya sa Iraq War. Maswerte lang, hindi tinamaan ng bala. Sana kung tinamaan siya ng bala, wala tayong problema sana ngayon na Bendalo. Yan, di ba? Tapos, ang nangyari, binibigyan din siya pala ng mga malita boys. Mga ex-Marines at saka ex-Army. Binibigyan din siya ng mga malita boys ng pera. Nagde-deliver doon sa Green Hills na bahay niya. Naalala niyo ba yung HOA, Homeowners Association ng Green Hills? North Green Hills ba yun? Na nagreklamo laban kay Tulfo kasi sinasabi niya mga HOA officers ay binenta nila ang kanilang mga prinsipyo at pumayag sila na magpatayo ng kondo doon sa Green Hills. Nagalit sa kanya. Nakita natin doon. Tamimi si Erwin Tulfo doon. Pero kung ano man ang kahalagahan noon na nakita ko doon, yun po ay pag-amin na may bahay na pala siya sa Green Hills. Nung sinabi niya yon, nung una pa yun. Pero nitong huli, nung nagpalabas na yung mga Marines, ex-Marines, na sinasabi nila nag-deliver sila ng pera-pera, mali-malitang pera sa bahay ni Erwin nung senador pa lang, nung congressman pa lang siya, at nitong huli nung senador na siya. Doon sa bahay niya sa Green Hills. So huling-huli ka, Chong. Huling-huli ka, Chong. Mr. Jericho Javier, yung boss mo. Alam mo, kaibigan ko sana ito. Ang problema lang, hindi ko matiis na yung binababoy ang Pilipinas. Akalain mo ba, Duarte, payag ka ba niyan? May Amerikano papasok maging senador? So ngayon, ang dinagdag ko na argumento doon is ganito. Hindi ka nga gumamit ng totoong pangalan mo sa pag-apply ng passport at ang ginamit mo ay pangalang Erich Sylvester Tulfo na inamin mo naman na inimbento mo at ang katotohanan na ikaw rin ang nag-enjoy sa pagiging Amerikano. Meron ka pa kung ano ng mga benepisyo. May retirement benefit ka, may pension ka dahil nag-retire ka sa American soldiers. Pero sa paggamit mo sa loob ng 30 taon ng passport na pag-Amerikano, ikaw po ay nagkaroon ng tinatawag na allegiance o loyalty sa ibang bansa. At kapag nagkaroon ka na ng loyalty sa ibang bansa, automatic, tinanggal mo na ang pagka-Pilipino mo. Nung tinanggal mo na pagka-Pilipino mo, hindi ka na pwedeng tumakbo ng pagka-senador. Inargumento ko na dito ngayon sa bagong argumento ko na kahit iwaglit natin, kahit hindi natin siya tanggapin na Amerikano, sabihin hindi siya Amerikano, pero nawala ang kanyang pagiging Filipino citizenship nung siya ay nanumpa sa pagiging American soldier at kumuha at gumamit ng Philippine passport, ng US passport sa loob ng 30 years. Ganun ang panibagong argumento ko po. So hopefully, at hindi ko lang pwede mailatag ang lahat kasi matelegraph nila, mapaghandaan ng kanyang abogada na si Karen Jimeno kung ano yung argumento ko. Pero in the meantime, yan lang ang masasabi ko. Na pinalakas ko ang aking petition for quo warranto sa pamamagitan ng pag-usisa doon at sinabi ko ron, tahasan as one of the ultimate facts na siya ay nawala ang pagka-Pilipino niya nang siya ay nagkaroon ng allegiance sa American government. Sinasabi po sa Section 5
Article 5 ng Article 4 ng ating Constitution that dual allegiance is inimical. Binabawalan ang magdalawang allegiance mo. Loyalty mo, loyal ka sa Amerika, loyal ka sa Pilipinas, bawal yun. Ibig sabihin, by means of swearing allegiance to the United States government and Constitution, you lost your Filipino citizenship. Akala mo ba yung pag-apply lang ng pagka-US, nawawala ang citizenship mo? Sinasabi niya, what you cannot do directly can never be done indirectly. So, ganun po ang aking naging argumento. Okay? Just pray for me na matuloy-tuloy yan, mag-grant ang aking motion for reconsideration at masusubukan na ngayon ang kanyang kaso doon sa Senate Electoral Tribunal. So, magtawag na lang ako, si Minda Figueroa, walang kwenta tong Minda Figueroa na to. No one will believe you. Kung no one believe in me, umalis ka na dito. Kaysa, bakit ka pa nanonood? Kung hindi ka lang pala naniwala sa akin. Si Alden Soliano, God bless. Raymond Libucas, attorney explain section 8 of Article 11. Sige, buksan natin article. Kanina ka pa nagawa kasi wala sa topic ko yan. Ay, sige, tingnan na lang natin sa ngayon. Siya'y napakaraming nakaw, lampas pa sa buwan. So, ito basahin natin sabay-sabay ang tinatawag na Article 10, Section 8. State Policy, Article 2 yan. Article 10, Article 11. Ito, 11. Section 8. The Congress shall promulgate its own rules on impeachment to effectively carry out the purpose of this section. So, ang gusto mo palabasin, sino to? Si Minda, sino ba yun? Nagtatanong? Si Raymond Ribucas. Pwede bang magamit ito ng House of Representatives para magpatawag ng magsabina? Hindi magamit. Pag sinabi niya mag-promulgate ka lang ng rules mo, magsagawa ka ng iyong panuntunan kung ano ang gagawin sa hearing. Hindi po yan nagbibigay ng kapangyarihan para ikaw ay magsabina. In other words, gagawa ka ng panuntunan, sundin mo lang, huwag kang lumampas sa kung anong binibigay sa iyo. So anong gagawin? Mag-imbestiga lang sila kung may magsampa man ng reklamo. Kagaya nito, may nagreklamo laban kay Sarah. Ang gagawin lang nila, titignan nilang ebidensya na sinubmit o sinumiti o binigay ng nagreklamo kung sapat o hindi. At kung hindi sapat, hanggang doon na lang kayo, bawal na bawal kayo magsabina. Ganun lang po yung kasimple. O ngayon, nakasaad din sa Constitution na pwede rin nilang gawin na pipirma ang 1/3. Di ihatiin mo sa 3 ang dami ng Kongreso at ang isa sa 3, kung ganun karami ang pumirma, ay pwede nang iakyat ang kaso. At yan ay walang hiring-hiring. Dire-diretso lang yon. Ibig sabihin, hindi po kasama ang kapangyarihan ng pagpatawag ng mga testigo at dokumento. Hindi siya kasama sa kung ang mga congressman ay gaganap bilang impeachment prosecutors or impeachment investigator. Ladies and gentlemen, habang tinitingnan pa lang po sa level ng pag-imbestiga pa lang, bawal po ang mga congressmen na magbabayas. Dapat nasa gitna lang sila. Nasa gitna sila, patas sila sa nagrereklamo at nirereklamo.
wala silang dapat papanigan. At kung madetermina na nila sa ebidensya na gamit ng nagreklamo na pwede na, that's the time na pwede sila na magiging bias. Okay? Ganun na kasimple. So, hindi nagbabago, hindi nagkaroon ng kapangyarihan ang House of Representatives nang dahil sa Section 8 ay may kapangyarihan sila magsagawa ng kanilang rules. Ang rules po ay hindi batas. Tandaan niyo po yan. Rules lang, parang basketball, may mga rules na susundin, mga ang referee nagbabantay. So, hindi sila pwede, mga congressmen, na magsaside sa kalaban. Ang problema nito, sa kaso ni BP Sara, ay nagpatawag pa sila ng patawag. Ibig sabihin, pinapanigan nila ang nagreklamo. Kulang-kulang ang ebidensya, pinapanigan lang. Buisit! Diba? Oh, come here. You say hi to my subscribers. Come here. Dumating ang apo ko. Wanna drink? So, yan po ang sitwasyon. Ha? Balik tayo kay Tolpo. Pinalakas ko po ang aking argumento kay Tolpo, hoping na tatanggapin ng Senate Electoral Tribunal. Dati, ang argumento ko po ay simple lang. Dahil may ginamit ka na pasaporte na sa pangalan ni Eric Sylvester Tolpo, sa loob ng 30 taon, ay ikaw ay Amerikano. Ganun lang kasimple. At yan ay bawal. Inargumento ko rin yung anong bagay na hindi mo pwede gawing direkta ay bawal din para gagawin na indirect. Pero sa ngayon, na-realize ko, kulang. Kasi bakit? Pwedeng gagawin na Pilipino pa rin siya kasi ang nagiging Amerikano ay si Eric Sylvester Tolpo, hindi si Erwin Tolpo. Kaya ang ginawa ko, inargumento ko as one of the ultimate facts na yung pag-apply pa lang ng magiging citizen ka ng ibang bansa sa katauhan mo kahit hindi sa pangalan mo, ibig sabihin mo, nawala ang iyong pagiging mamamayan o pagiging citizen ng Pilipinas. At kung nawala, hindi ka rin pwede tumakbo kahit hindi ka Amerikano. Hindi ka rin pwede tumakbo na pagka-senator. Ganun ako kasimple. So, hanggang dyan na lang at pakishare na lang. Maraming salamat po. Sara Duterte, kay makasara po ako, pasensya na kayo. Ay, ang kalaban natin dito, gusto nila tirahin si Sara para hindi na makatakbo. Kasi sa totoo lang, sigurado na manalo si Sara. Kaya yan ang ginagawa nila. Binabanatan nila para hindi makatakbo. Wala silang ibang paraan para manalo lamang kay Sara eh. Hindi na kayang manalo sa pag-eleksyon pag-usapan. Hindi sila mananalo kay Sara kung halalan lang ang pamamaraan. Kailangan parang gusto nila patayin ng mga babae. Ngayon, sa totoong kwento lang, kapag natanggal si Sara, si Basti ang tatakbong kan. Tatakbong presidente. Sa tingin mo ba, Duarte, yung mga bumuto kay Sara, hindi bumuto kay Basti? Ay, nako. Ang isa pang sinasabi ko, si Sara at si Basti, tsaka si Pulong, may lahi sila na Hudiyo. Ang nanay nila Hudiyo. At alam naman natin sa Biblia ng mga Kristiyano, ang mga Hudyo ay chosen people. Kaya, hindi nyo kayang yan. Pinagpala ng Panginoon yan. Ganun lamang po yan kasimple. So, anyway, let Sarah do the rest. Pero, i-anunsyo ko maliban dyan kay Erwin Tolpo, pahingi naman ng pera ninyo kung meron kayo. Sa aking GCash. Nakakahiya man, pero gagawin ko na, wala kasi akong pera eh. Mapipilitan kasi ako sa Lunes na magsampa ng petisyon laban kay BBM na buhayin ang impeachment laban sa kanya na binasura ng House of Representatives. Yun naman ang aking tulong dyan. Sa tingin ko naman ay sapat na yun. O di kaya hingi din ako ng tulong sa iba pa ng mga abogado. Tulungan niyo ako ng pera pang file ng kaso
na mukhang nahinaan ako sa mga sinampang kaso ng abogado ni Sara tsaka yung dalawang grupo ng abogado. Kailangan yung mga binabanggit ko rito, yun dapat ang argumento pabor kay Sara. Okay? Sa Lunes, isampa ko ang impeachment na pabuhayin ng impeachment laban kay Bongbong Marcos. Isampa ko rin ang petition na ibasura ng impeachment laban kay Sara Duterte. Maraming salamat po at paki-like lang po at paging member naman po sa aking channel. At kasi pag mag-like pala kayo, manatili pong aking algorithm. Kasi hindi na maasahan ngayon subscription, no? Minsan subscriber na, hindi pala alam na nagla-live na pala ako. So ganun na lamang po. At Raymond de Bucas, ano balita? Kudita sa Congress? Ay wala, tinanggi po ni Gloria Arroyo. Wala pong kudita. Ngayon, ano pa ba? Yung patungkol sa kay BBM, nagdududa pa rin ako na may sakit talaga si BBM. Yun lang, talagang pilit na tinatago sa pamamagitan ng AI. Gumawa ng mga video na AI. Sa Minda Figueroa, the evidence is strong and solid. How can you say it's insane, crazy? Mag-antay ka na lang po. Kasi galit na galit ka sa akin, Minda Figueroa eh. So, bahala ka. Ikaw rin ang may stroke. Huwag kang magalit sa akin. Kasi ako nagtatawa lang ako. Wala man ako buhok, ya? Nakatago lang. Ano yung nakatago, Duarte? Ha? Anong nakatago? Nakatago? Hindi, nakatago ang buhok ko sa loob ng ulo. Hindi, nakatago ang utak. Ganun lamang po yan. Okay? Magandang gabi po at ako'y magla-live pamaya pagkatapos dito. After 10 minutes, kakain muna ako ng saluyot! Ayan. Ladies and gentlemen, nais kong isasabihin kay Minda na galit siya sa akin. Hinihimok ko po kayo na kumain kayo ng saluyot araw-araw. Ipakita ko ang kamay ko. Dati po ang kamay ko yan, ganun yan, no? Hindi mabubuka. Oh, naniniga. Ganun lang yan, hindi ko maibuka. Hindi na nga ako makapag-gitara. Ngayon, no, namuka, dahil 3 linggo na pa lamang ako kumakain ng araw-araw, minimum sa dami ng dahon ng saluyot. 1 tasa. Ganun po yan. Kaya maraming salamat at hinihimok ko kayo at magla-like kayo sa akin. Siyempre pa, i-share nyo ito kasi wala nang ibang vlogger na nagbablog ng totoo. Yung iba dyan, marites na yan. Huwag ka maniwala sa mga marites. Ay mga iba, bayarang vlogger. Ako hindi po binabayaran kahit piso. Nasa galing sa puso ko. Kaibuturan ng aking utak ang lahat ng sinasabi ko. Ako po'y kumikilala lamang sa batas. Parang si Atty. Libayan, kabatas ang tawag niya. Ipaglalaban ko ang batas, kailangan sundin. So, ibig sabihin, kapag nilabag ang batas, kahit kaaway ko pa siya, kakampihan ko siya kung para sa kanya ang batas. Di ba? Kasi ganoon dapat yan eh. Kagaya ng karapatan ni Minda Figueroa na tawagin akong kalbo. O bobo. I may not like it, but I will defend to that right to say it. Just say it, don't worry. I promise to myself that I can absorb it. I can bear with it. Okay? Maragandang gabi po sa inyong lahat.